minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon. Sa gabi ito, ako po'y nagagalak at excited po ako na i-share sa inyo ang Daniel 70 Weeks. Sulat ni Brother Van. Ito pong isa ito sa napakagandang revelation ng Lord. Dito natin malalaman mga kapatid, ito pong kaganapan ng pagbabalik ng Panginoon. Makikita natin yung panahon dito dahil merong dalawang setting ang Lord. No? Merong tinatawag na Jewish setting o yung tinatawag na Jewish age at meron naman mga Gentile setting o Gentile age. Po? Tinatawag ng iba na Gentile dispensation. Nasa panahon po tayo ngayon ng tinatawag na Gentile dispensation, panahon ng pagtawag ng Lord sa mga hentil. Alam natin lahat ang Romans, chapter 10, chapter 11. Ang sabi ng Panginoon, pinatigas ng Diyos ang puso ng Israel upang mapunta sa mga hentil ang biyaya ng kaligtasan. Upang ang lahat, sabi ng Biblia, ikahabagan ng Panginoon. Ito'y pansamantala lamang, sabi ni Paul, Apostle Paul, sa aklat po ng Romans chapter 11, 25 and 26, sabi niya, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Yun daw pagkabulag ng bansang Israel ay pansamantala lamang. Hindi naman tuloy ang tinakwil ng Diyos ang bayan niya. Sabi ng Lord, pansamantala lang ito hanggat mahusto ang bilang ng mga hentil na maliligtas. And so, all Israel shall be saved, sabi ng Lord. Pagkatapos ng rapture, pag kinuha na ng Lord ang church, sabi ng Biblia, babalik na sa Israel yung biyaya ng kaligtasan. Okay, ang ating text po, itong ating babasahing text, itong Daniel chapter 9, actually mula verse 24 ito, pero babasahin ko na hanggang dito sa prayer ni Daniel sa verse 20. Daniel chapter 9, beginning verse 20. Sama na po na itong prayer ni Daniel. Para makita natin ito. Okay? Tuloy ko po. Daniel chapter 9, beginning verse 20. And while I was speaking, sabi ni Daniel, and praying, and confessing my sin and the sin of my people, Israel, and presenting my supplication before the Lord my God, for the holy mountain of the Lord, for the holy mountain of my God. Yea, while I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. Sabi niya, no? At the beginning of thy supplications, verse 23, at the beginning of your supplications, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. Ito po ang sabi ng Angel Gabriel. Okay na po. Dito na tayo sa 70 weeks. 24. Ito ang nireveal ng Diyos kay Daniel sa Israel. Dahil ang Israel, na-captivate po sila, na bihag po sila ni Nebuchadnezzar, in-invade ni Nebuchadnezzar ang Israel at hinakot niya ang mga Israelita sa Babylonia. Kaya nga captive sila roon at
sabi ng Panginoon, nangako ang Lord sa pamamagitan ni Jeremiah, Prophet Jeremiah, sabi niya, after 70 years, pakakawalan ko kayo, palalayain ko rin kayo, at ibabalik sa inyong sariling bansa. Yun ang pangako po ng Lord. Kaya dito, mga kapatid, si Prophet Daniel, nag-ayuno, nag-fasting po siya, nanalangin para sa kanyang bayang Israel dahil sila po'y bihag doon sa Babylonia. Ngayon, ito po ang sinabi ng Panginoon kay Daniel. Sinugo ng Diyos si Angel Gabriel upang i-reveal kay Daniel ang mystery ito. Ang mystery ito hindi lang sa Israel, kundi pati na rin po sa atin, sa panahon natin. Dahil ito ay meron pong type and shadows, no? Laging merong message ang Lord para sa last days. Sabi ng anghel, 70 weeks are determined upon thy people, your people. Sabi niya, 70 weeks are determined upon thy people. Anong people? Israel. Hindi kasama ang Gentiles. Hindi kasama ang Hentil dito. Sabi ng anghel, upon thy people, Israel. And upon thy holy city, to finish the transgression, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Maliwanag po ito, sabi rito, tuloy po, 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment, ulitin ko, know therefore, sabi ng anghel, unawain natin mabuti ito, itong verse na ito. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 60 weeks and sabi rito 2 weeks. 7 weeks, 60 weeks, and 2 weeks. So, compute po natin to. And sabi rito, and the street shall be built again, and the wall even in troublous times. And after 60 and 2 weeks shall Messiah be cut off. After 60 and 2 weeks, the Messiah, sino bang Messiah o Savior? Jesus Christ, ang ating Panginoon, no? The Messiah shall be cut off. Ibig sabihin, cut off, shall die. Namatay siya sa krus, no? But not for himself. And the people of the prince shall come, shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood. And unto the end of the war, desolations are determined. Hanggang dito na lang po. Praise the Lord. Kaya ito ang paliwanag po ng angel kay Prophet Daniel. Nireveal ng Lord sa kanya itong Daniel 70 weeks. Pero actually itong revelation ito, para sa atin po, para sa panahon po natin ito. Meron po itong mystery. Kaya nga, napaka-ganda nitong Daniel 70 weeks. The mystery of Daniel 70 weeks. Okay? Ngayon mga kapatid, sabi nito ng Lord, meron tayong maliit na whiteboard po. Kailangan siguro, Brother Bal, medyo maganda tayo ng mas malaki, no? Para sa illustration. Gusto ko pong sabi ng Lord, tandaan niyo po itong, may tinatawag ng Lord na sixfold purpose of God. Sabi niya, 70 weeks are determined for thy people. Sabi ng Lord, for thy people. Pag sinabing thy people, Israel lang po.
Sabi niya, to finish the transgressions. Siguro, yan na po ito. I-share ko lang po itong sixfold. Sensya na kayo sa sulat. Sixfold. Purpose of God. Purpose of God. Ito po, number 1. Ito po ang share ko po, Daniel chapter 24. Sabi ng Panginoon, 70 weeks are determined. Sabi nito, upon thy people to finish the transgression, number 1, to finish the transgression. 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 Double S. Transgression. Number 2, chapter 24, to make an end, to make itong sixfold purpose ng Lord sa 70 weeks. Tatapusin ng Diyos, sabi rito, ang transgression ng Israel. To make reconciliation. Reconciliation. To make reconciliation for iniquity. For iniquity. Iniquity. Okay? Number 3, ano ba sinabi ng Daniel 9:24? To make an end of sin. To make, anin po ito, no? An end of sin. Ibig sabihin, ibabalik na i-restore na ng Lord ng Israel sa dati na po. Kaya tapusin niya ang kasalanan, magkakaroon ng reconciliation, to finish the transgression, hindi na lalabag muli ang Israel. At number 4, ano pa? To finish the transgression, to make an end of sin, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness. To bring, in everlasting, grabe ito, no? Everlasting righteousness. Ano po? Righteousness. Righteousness. Okay. Number 5. Okay. Ano pa yung number 5? To seal up the vision and prophecy. Ano po? To seal up. Ibig sabihin to seal up, ma-reveal na lahat ng mysteries. Wala na pong mystery, kundi i-reveal na ng Lord. To seal up, tapos na ang mystery. To seal up the vision. Okay. And prophecy. Prophecy, yan. Prophecy. Okay. Last but not the least, ito po. And to anoint, yan. And to anoint, yan. And to anoint the most, yan. The most, ito, holy. Tandaan niyo po itong most holy. Ibig sabihin, to anoint the most holy, dito na i-anoint si Jesus Christ, ang Panginoon, bilang King of Kings and Lord of Lords. Ito po ang layunin ng Lord sa Daniel 70 weeks. Siguro, buburahin ko na po, no? Para ma-start na natin. Para lang, ito ang mga layunin ng Lord, to finish the transgression, tatapusin na ng Lord ang pagsalangsang ng Israel, pagkaraan ng 70 weeks,
to make a reconciliation for iniquity. Patatawarin na sila ng Lord. To make an end of sin. Hindi na sila magkakasala dahil i-reveal ng Lord ang sarili niya, no? Kikilalanin na rin nila si Jesus Christ bilang Panginoon, no? To bring in everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy. Matatapos na yung mga mysteries. Lahat ng prophecy, fulfilled na. And to anoint the most holy. At doon na iluluklok si Jesus Christ sa millennial reign bilang the King of Kings and the Lord of Lords. Okay, urayin ko na po. Praise the Lord. Okay. Gamit na kasi ito eh. Thank you, Lord. Ngayon po, ito ang sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko po, no? Tuloy na natin. Sabi ng Panginoon, sabi ng angel, 70 weeks are determined, sabi nito, no? 70 weeks, no? Para matapos lang ang kasalanan ng Israel, no? Know therefore and understand, ano po, verse, that from the going forth of the commandment, to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince. Ito, i-illustrate po natin. Know therefore that from the going forth of the commandment to build and to restore Jerusalem, nang mag-reveal po ang Panginoon kina Prophet Nehemiah at sa mga magtatayo sa Jerusalem para itayo ang muog ng Jerusalem 400, okay, siguro bababa ko na lang po ito, 453 BC. Nang dumating po ang commandment, sabi niya, from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem, inutos ng Lord ito, 453 BC. Unto the Messiah. Sabi ng Lord, unto the Messiah. Halimbawa, ganito po, no? 30 AD. 30 AD, dumating, pinanganak ang Panginoong Jesucristo, dumating po ang Savior. Ibig sabihin, nangaral ang Panginoong Jesucristo sa Israel. Sabi niya, ilan yun? Ilang taon? Ilang weeks? Sabi niya, know therefore, okay, and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem, sabi rito, shall be 7 weeks, 60 weeks, and 2 weeks. Sabi rito, no? The wall, the street shall be built again, and the wall even in troublous times. Maliwanag ito, sabi ng Lord, mula sa pagbibigay ng Lord ng commandment, tayo ang muog ng Jerusalem hanggang sa pagparito ng Panginoong Jesucristo, the Messiah, sabi niya, 7 weeks, 60 weeks, 60. Sabihin natin, 60 weeks, and 2 weeks. Okay. Sabi ng Lord, yun daw ang, i-compute po natin ito, sa Bible, ang isang week, ang 3 score ay, a score means 20. Ito po, tandaan niyo po ito, yung score, 1 score is equivalent to 20. Kaya yung 3 score weeks ay 60 weeks. Plus 7, 67 weeks. Plus 2, 69. Ito po, 69 weeks po ito.
69. 69 weeks. Kaya ito po ang 69 weeks. $69 weeks. Okay. Kaya makikita po natin, ang Daniel 70 weeks, kulang na lang siya ng 1 week para maging 70. Kaya, mga kapatid, thank you very much. 30 AD. Ito, no? Dito dumating ang Kristo, dito nangaral ang Panginoong Yesus, hanggang sa kinumand ng Lord ay i-rebuild ang Jerusalem, 453 BC, kaya ito ang 69 weeks. Ngayon, mga kapatid, nang nangaral ang Panginoong Jesucristo, ilang taon nangaral si Jesus Christ? Hindi ba 3.5 years? 3 taon at kalahati ang ministry ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito, ito ang 3 taon at kalahati. Ministry ni Christ, no? Christ, ito po. Ministry. Ito po. And crucifixion. Crucifixion ni Christ, no? Crucifixion. Dito siya, exactly, crucifixion. Dito siya pinako, no? Crucifixion. Dito pinako ang Lord sa cross, no? Kaya ito lagyan natin ang cross. Dito siya napako, mga kapatid. Nag-ministry ang Lord ng 3.5 years, kaya itong 69 weeks, ano po ito? Israel po ito. Huwag niyo kalilimutan sinabi ng angel, thy people. Jew ito. Mga Jew, no? Jews. Mga Hudyo ito. Tandaan niyo po, hindi kasama dito ang Gentile. Nasa panahon nito ng Jewish dispensation, dispensation ito. Pati na ang Panginoong Jesucristo nang mangaral siya, tandaan niyo po, panahon din ng Hudyo ito. Kasi si Jesus Christ ay isang Hudyo, kaya ang Daniel 69 weeks plus 3.5, by the way, alam niyo po ang week sa Bible, kung titingnan niyo po, pag sinabing 69 weeks, hindi po ito literal na linggo o weeks. Sa Bible, pag sinabing 1 week, equivalent po yan sa 7 years. Kaya nga ang Antichrist, sa verse 27, sabi rito, darating ang Antichrist, ang beast, at gagawa siya ng peace covenant sa loob ng 1 week. Sabi ng Bible, 1 week. Which is equivalent to 7 years. Week of years. Week of year. Ito po, week of years itong 1 week. Halimbawa, bigyan ko kayo ng isang biblical po rito, no? Katotohanan ito. Panahon ni Jacob, nang siya po ay magsilbi kay Laban na kanyang biyanan, para makuha niya si Leah o si Rachel, mga kapatid, nagsilbi siya ng 1 week. Pero ang binigay ni Laban ay si Leah, yung panganay. Alam niyo ba ilan yung 1 week? 7 years siyang nanuyo. Ngayon mga kapatid, sabi ni Jacob, bakit mo ako dinaya? Sabi ni Laban, kasi sa aming kultura, una naming binibigay ang panganay. Sige, sabi niya, fulfill also her week. Sabi niya kay Rachel, kung ikumpleto mo rin ang kanyang 1 week, at ibibigay ko rin siya bilang asawa mo. Sabi ni Laban kay Jacob. Kaya ilang taon pa siyang naglingkod kay Laban? 7 years more, no? Kaya nga, yung 1 week sa Bible ay 7 years. Week of years. Kaya nga itong Antichrist, yung kanyang 7 years peace covenant, ay 1 week po yun. Na ang ibig sa atin ay 7 years. Sabi rin, in the midst of the week,
He shall cause the oblation and the sacrifices to cease. Kaya nga, pahihinto niya lahat ng pagsamba sa kalagitnaan ng week. Ibig sabihin, pagdating ng 3.5 years, doon nalilitaw ang kanyang kulay. Pahihinto niya ng mga pagsamba sa iba't ibang churches. Ayan, dito tayo, balik tayo sa 70 weeks. Kaya maliwanag mga kapatid, dito pong 7 weeks and 2 weeks and 3 weeks ay 69 weeks. Panahon nito ng mga Hudyo. Ito po, mga Jews. Israel. Ito po, Israel. Hindi kasama ang Gentile dito. Kaya nga ngayon, dumating ang Panginoon hanggang dito sa 30 AD, nangaral siya ng 3.5 years. Ito ang Christ ministry. Dito siya nangaral, naglingkod. At dito rin siya na-crucify. Kanyang crucifixion dito sa pagkatapos po ng... pero ito, 3.5 years lang ito. 3.5 years. Ibig sabihin, ito po ay kalahati ng isang linggo. Kaya mula kay Kristo, hanggang sa pagkapako niya, ito po, pinako siya rito, no? 3.5 years. Nang ipako siya sa cross, idadagdag mo ito sa 69 weeks, kaya 69.5 years, no? Of weeks. Ngayon, ilan pa ang kulang para maging 70 weeks? 3.5 years na lang. 3.5 taon na lang para mabuo ang 7 weeks. Para makumpleto ang 6-fold purpose of God na tatapusin niya yung transgression at maghahari na siya bilang King of Kings, wala ng kasalanan, magkakaroon ng reconciliation or iniquity. Reconciliation na po. Kaya mga kapatid, malinaw po ito. Buburahin ko na ito, no? Naunawaan na itong weeks. Okay. Ngayon mga kapatid, mula kay Jesus Christ, napako siya rito, no? Napako siya sa krus. Kaya idadagdag natin ito sa Daniel 70 weeks. Kasi Jew ito panahon ito ng Hudyo. Ano ito? Pinatawag na Jewish dispensation o Jewish age. Jewish age po itong panahon ni Kristo, mga kapatid. At tuloy ko po, no? Tuloy natin dito sa pagsilang ng church, no? Okay. Pagkatapos ni Kristo, dumating po ang tinatawag na dispensation of grace, no? Tinatawag na Gentile dispensation. Dispensation of grace. Panahon ng hentil ito. Tinatawag na Gentile age o dispensation. Okay. Pagbubuhos ng Lord ng biyaya sa mga hentil. Grace. Kaya nang dumating si Kristo, pinapako siya sa krus ng mga Hudyo. Hindi siya tinanggap bilang Savior, pero ang tumanggap mga hentil. Dito pumasok ang church, kasi ang church, Gentile. Tandaan niyo po, ang type and shadow niya si Joseph. Si Joseph ay type ni Jesus Christ sa Egypt, anak ni Jacob. At si Joseph po nang mag-asawa, hindi siya nag-asawa ng Israel. Ang napangasawa ni Joseph ay isang hentil. Si Asinat, mga kapatid, kaya nga symbol siya ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, tinawag niya ang kanyang Gentile bride dito. O ang tinatawag na church. No? Church age po ito. Panahon ng church. Ito na po. Church age. Okay. Kaya, ito po ang mystery. Ang pagbilang sa 70 weeks, hanggang dito lang kay Christ. Hanggang dito lang po. Kasi mga kapatid, ito, Gentile na ito. Kasi sabi ng anghel, sabi ng revelation ng Lord, 70 weeks are determined upon thy people. Ito po. Thy people. Israel lang po. Kaya nga, ang pagbilang, di hanggang dito lang kay Kristo. Kulang pa siya ng 3.5 years. Kasi itong 3.5 years ng ministry ni Kristo,
half week po ito. Kaya itong Daniel 7 magiging 69 and a half weeks. No? Ngayon, kulang pa ng 3 and a half years para makumpleto ito pong 70 weeks at matupad yung sixfold purpose of God na wala nang magkakasala. Ibig sabihin, bagong ano na yan, no? Gobyerno, millennial reign of Christ na yan. Kaya mga kapatid, pagpasok ng church, ito na po, nahinto ang pagbilang. Ito ang tinatawag na space of time. Magkakaroon ng space of time wherein ito pong pagbilang ay maihinto. Nahinto ang pagbilang sa 70 weeks kasi pumasok ang Gentile dispensation. Kaya nga kailangan matapos muna ang rapture. Kailangan mag-rapture muna bago po bumalik uli sa pagbilang. Kailangan ma-rapture muna ang church. Kaya habang ang church nandito, panahon ng church, ang mga Hudyo, pinatigas ng Diyos ang puso nila. Hindi sila tumanggap kay Kristo, sarado ang puso. Kasi bubuksan ng Lord ang kanilang pag-unawa sa panahon ng dalawang propeta, Moses and Elijah, sa Revelation 11. Okay? Kaya dito mga kapatid, ito ang panahon ng hentil. Saan papasok ang rapture? Saan papasok ang rapture mga kapatid? Sabi ng iba, hindi na raw mararanasan ng church ang tribulation. May dalawang klaseng tribulation sa Bible. Merong great tribulation, merong tribulation na matitiis. Okay? Ilang taon ng tribulation? Yung 1 week covenant ng Antichrist ay 7 years o 1 week. Ano po? Yung 3 and a half years, maaabutan ng church. Mga kapatid, ito po. Ito yung kukunin natin itong seven weeks o 1 week peace covenant. Ito po. Covenant. Ito po, no? Covenant ng Antichrist. 1 week peace covenant ng beast. Or Antichrist. Diba? Antichrist. Yun. Ito pong aabutan ng church yung 3 taon at kalahati. Ito po. 3 and 1/2 years. Ito po. 3 and 1/2 years. Yung 7 years tribulation na tinatawag, 7 years tribulation, yung kalahati po nito, maaabutan ng church. Kaya dito po, papasok ang tinatawag na rapture of the church. Rapture of the church. Okay. Church. Dito po, sa kalagitnaan ng 7 years tribulation, merong matitiis na tribulation. Sabi ni Jesus sa John chapter 16:33, "In this world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Ibig sabihin, matitiis na tribulation, pero hindi niya pababayaan ang church. Okay? Kaya pag nag-rapture po ang church dito, nag-rapture, papasok po itong Jewish age na naman. Abaan natin. Ito na. Itong 7 years ito, papasok ang mga Hudyo ulit. Dahil dito mangangaral ang dalawang propeta. 2 prophets, no? Of Revelation 11. Revelation 11. Moses and Elijah. Kung titignan niyo po ito mga kapatid,
ito yung Great Tribulation. Babalik muli ang bilang sa mga Hudyo kasi 3.5 years po ito eh. Mangangaral ang dalawang propeta, si Elias at Moses, sabi rito, 3 taon at kalahati. Kaya yun na lang ang natitira sa Daniel 70 weeks. Dahil dito sa unang 3.5 years, itong, ito, 7 years ito. Ito po yung, dito magbibilang uli. Mula kay Kristo, 69.5 weeks. Kulang pa ng kalahating linggo o 3.5 years. Kaya pagdating ng dalawang propeta, si Moses at Elijah, mangangaral sila ng 3 taon at kalahati, yun ang magiging kakumpletuhan ng Daniel 70 weeks. Doon makukumpleto ang 70 weeks sa panahon ng dalawang propeta. Kaya dito papasok yan. Pagkatapos ng rapture, darating ang dalawang prophet sa Israel. Silang mangangaral ng last gospel sa Israel para tawagin ang 144,000 na chosen ng Lord at ipakilala nila ang Panginoong Jesucristo sa mga remnant ng Israel. Dahil may matitirang buhay na 1/3 sa Israel, ang papatayin lang ng Antichrist ay 2/3. Silang pangangaralan nila at ipakikilala si Jesus Christ, mga kapatid. Kaya maliwanag po, pagkatapos ng rapture, simula uli ang pagbilang ng 70 weeks. Dahil panahon ng Hudyo, ang dalawang propeta, Moses and Elijah, mangangaral sila sa mga Hudyo. Kasi ang rapture sa mga Gentile yan eh. Pag na-rapture ang Gentile church, itong church, doon na magpapakilala ang Panginoon sa mga Hudyo. Kaya nga dito makukumpleto ang Daniel 70 weeks. 69 weeks, last 3.5 years, life and ministry of Jesus Christ, itong ministry and crucifixion of Jesus Christ, tapos yung dalawang propeta, 3.5 years din, kaya 70 weeks. Kaya pagkatapos nitong 70 weeks, itong 3.5 years ng dalawang propeta, doon na, tatapusin na ng Diyos ang kasalanan. Kaya dito magkakaroon ng Armageddon. Dito po, papasok ang tinatawag na Armageddon. Ito, the Battle of Armageddon. The Battle, ito po, no? Of Armageddon, no? Yan. Ulang Arma. Armageddon. Dito po, tapasok ang nuclear war. At dito imamasaker ng mga anong army ng Antichrist ang Israel. Magmamarcha ang mahigit 200 million soldiers sa Euphrates River, pati na sa Europa, para patayin ang Israel. Dito sila mamamasaker, mga kapatid. Ang matitirang buhay sa Israel ay 1/3 lang. At silang babalikan ng Panginoon at ng church sa Armageddon. Lahat ng na-rapture dito, kasamang babalik ni Jesus Christ sa Armageddon upang puksain ang Antichrist. Ayun na po, dun matatapos ang 70 weeks. Dito sa Armageddon, makukumpleto yung Daniel 70 weeks. Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid, ang hinihintay na lang natin ay yung 3.5 years itong para maghari na ang Lord sa lupa. At itong rapture, itong hinihintay natin. At malapit na, mga kapatid. Dahil ang Euphrates River natutuyo na. Sabi ng United Nations, 2040, tuyong-tuyo na yan. Pwede nang dumaan ng truck o mga tangke. No? Diyan na magmamarcha ang army ng Antichrist. 14 years na lang, 2040 na. Kaya nga ang rapture, naniniwala ko malapit na talaga. Ang hudyat niya, yung Euphrates River. Kasi diyan magmamarcha ang army ng Antichrist. Pag binuhos ng Diyos ang ika-6 na mangkok, Revelation 16, pag binuhos niya ang ika-6 na mangkok, matutuyo ang ilog ng Euphrates. Pero tapos na po ang rapture doon. Pag lumusob ang Antichrist sa Euphrates River, papuntang Israel, tapos na po ang rapture doon. Dito na magaganap yon sa loob po ng 3.5 years na kulang sa 69.5 weeks. Kaya malapit na talaga ang rapture. Malapit ang pagbabalik ng Lord at malapit na rin ang Armageddon, itong nuclear war
Nakaredy ng US, Russia, China, India, Pakistan, France, UK, lahat ng superpower, may mga nuclear, nakaredy na po ang kanilang mga arsenal ng mga nuclear warheads. Kaya naniniwala ako, palapit na tayo ng palapit sa tinatawag na, ito nga po, rapture. Malapit na. Bago po dumating ang gyerang nuclear, magra-rapture muna. Lahat ng bansa nakaredy na sa nuclear war. Kaya si Donald Trump nagbabala na ng nuclear war. World War III. Ganun din si Putin, no? Ang Russia. Kaya ang Daniel 70 weeks na talagang mensahe ito ng Lord sa last day, sa panahon natin. Kaya nandito na tayo ngayon. Dito po tayo ngayon sa tinatawag na Church Age. Panahon ng church ngayon. Sa Church Age tayo. Dito nagliligtas ang Lord ng mga hentil ngayon. Pero ang church, aabutan natin yung 3 taon at kalahati ng 7 years tribulation. Ito yung matitiis na tribulation. Pero yung susunod na 3.5 years, panahon ng 2 propeta, yun ang pinaka-great tribulation. Dito lilindol ng malalakas. Dito po magkakaroon ng grabing mga salot. Ibabagsak ng Diyos dito ang ika-6 at ika-7 mangkok ng galit ng Diyos, yung mga salot na wawasakin ng Lord ang mundong ito. Ang mga bundok, papatagin niya, mawawala. Ang mga isla, aalisin niya. Ang mga syudad, mga wawasak. Walang batong building na hindi babagsak sa lupa. Dito magaganap ang big one na earthquake, no? Great earthquake, sabi ng Bible, na hindi pa naranasan ng mundo. Kaya yung Daniel 70 weeks, napakalinaw itong Daniel 70 weeks. Kung baga maliit lang itong illustration natin. Sa susunod, gagamit tayo ng malaki. Kasi hindi na ihabol sa internet po itong isang araw gawa natin sa ating mga IT, no? Siguro po, ito ang first time na senior ko ito, kahit mabilisan lang, kahit pa paano makakakuha tayo ng idea, mga kapatid. Tapos lang 69.5 years, huminto ang pagbilang dahil pumasok ang Gentile Church. Grace, no? Dispensation of grace. Gentile dispensation, panahon ng Hentil. Kaya ang pagbilang sa mga die people, sa mga Jews na hinto, kailangan ma-rapture muna ang church. Pag na-rapture na ang church, babalik na sa pagbilang. Yung 3.5 years, nakaredy na. Yun ang ministry ng 2 prophet, Moses and Elijah. Saktong 3.5 years ang ministry nila. Kaya makukumpleto ang Daniel 70 weeks. Pagkatapos niyan, pagkatapos ng Armageddon, papasok na itong tinatawag na the millennial, ito na po, millennial, the millennial 1,000 years, millennial reign of Christ. Reign of Christ. Ito po. The millennial reign of Christ. Dito na po, papasok na yan dito. 1,000 years na paghahari. Pagkatapos, final burning. The final battle and final burning. Burning. Bago dumating ang tinatawag na judgment. Judgment. Judgment Day. Pagkatapos ang millennial reign, final battle, pagkatapos final burning sa lupa, dun isa-set na po ang judgment pagkatapos. Judgment Day. Pagkatapos ng Judgment Day, siyempre, tuloy-tuloy yan yung mga sequence of events, makikita na natin hanggang sa tinatawag na eternity o new heaven and new earth. Okay, kaya mga kapatid, ito po ang revelation ng Lord sa Daniel 70 weeks. Okay, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince. Ito po, nang dumating ang commandment ng Lord kila Nehemiah na itayo niyo ang buhok ng Jerusalem, 453 BC, hanggang sa Messiah, hanggang kay Kristo, 30 AD, sabi ng Lord, 69 weeks.
Kaya ang kulang na lang sa 69 para sa 70, 1 week na lang ang kulang. Ngayon, nag-ministry si Kristo, pumasok si Kristo, nag-ministry ng 3.5 years, kaya madadagdag po ito sa 69 weeks dahil panahon ng Hudyo ito. Kaya 69 and 1/2 weeks, no? Kasi ang 3.5 years ay kalahati ng isang linggo. Half week. Kasi ang week ay 7 years. Ngayon, pagdating dito sa crucifixion ni Christ, si Kristo po ay pinako sa cross, napako siya rito, kaya pumasok ngayon ang biyaya. Itong grace sa mga hentil, dispensation of grace, pumasok ang church ng Panginoon. Kaya nahinto ang pagbilang. Kasi pumasok ang hentil. Hindi na ito thy people eh. Kasi ang 70 weeks, sabi ng salita ng Lord, doon sa Israel lang yan, sa mga Hudyo. Pumasok ang Gentile dispensation. Kaya nahinto ang pagbilang dito. Kailangan mo nang ma-rapture ang church. Pagdating ng rapture, mara-rapture ang church, rapture of the church, dito po, sa kalagitnaan ng 7 years tribulation, kalagitnaan po, may nagsasabi kasi ng rapture daw, magaganap, pre-tribulation, bago 7 years. Mali po yun. Sabi naman ng iba, post-tribulation, pagkatapos daw ng tribulation period, dun magra-rapture. Mali rin po yun. Magra-rapture talaga sa kalagitnaan. Kasi yung 3.5 years, mararanasan ng church ito. Ito ang panahon ng purging time. Purging time. Dito lilinisin ng Diyos ang church. Sa mga tribulation na yun, magkakaroon ng discrimination, dun mape-perfect ang church sa mga pagsubok, sa mga kahirapang mararanasan niya, pero matitiis. Hindi great tribulation. Yung mga tribulation lang na matitiis. Yung sinabi ni Kristo, sabi niya, John 16:33, in this world, you shall have tribulation. Sabi ni Jesus. Kaya ang church, dadanas daw ng tribulation. Mararanasan ng church yun. Sabi nga ni Lord, ang iba sa inyo ipapatayin. Ang iba ay ipagkakanulo. Di ba? Sa panahon daw ng ganyan, talagang yung tapat lang daw, sabi niya mananatiling tapat hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Kaya dito mga kapatid, pagkatapos ng rapture, sa kalagitnaan ng 7 years, dito sa unang 3.5 years, magpapanggap ang Antichrist ng bilang advocate ng peace, kapayapaan. Magpapanggap siyang man of peace. Peace be with you on. Peace be with you on. Magpapanggap siyang nagdadala ng kapayapaan. Maraming tao madadaya, sabi ng Biblia, sabi ng Daniel, and by peace, he shall destroy many. Marami siyang madadaya, sabi rito. Kaya yung first 3.5 years, magpapanggap siyang banal, mabait. Dito po, no? Pero sa kalagitnaan ng 1 week, ano sabi ng Daniel chapter 9, verse 27? In the midst of the week, he shall cause the oblation and the sacrifices to cease. Lahat daw ng paghahandog, lahat ng pagsamba, pahihinto niya. Yung mga Muslim, pahihinto niya yan. Kakalabanin niya raw lahat ng nagsasabing Diyos. Muslim, Hindus, sino mang nagsasamba ng kanya-kanyang Diyos, Christians, ipatitigil niya ang pagsamba sa anumang Diyos. Sapagkat i-declare niya na ang sarili niya rito, sa last 3.5 years, magpapanggap na siyang Diyos. Pagpapagawa siya ng higanting rebulto para ipasamba sa mga tao. Anong rebulto? Rebulto ng beast. Rebulto niya. Sabi ng Bible, magaganap muli ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar nagpagawa ng higanting rebulto. Mahigit 60 feet ang taas. Siguro more or less 70 feet o 80 feet. Higanting rebulto. At lahat ng tao sa kanyang kaharian, buong mundo, sabi niya, pag narinig niyo ang panugtog, kailangan lumuhod kayo sa aking Diyos. Ang hindi luluhod at hindi sasamba ay papatayin. Papatayin, sabi ni Nebuchadnezzar. Tandaan niyo si Nebuchadnezzar, Babylonian Empire yan. Babylon yan.
Ang Antichrist magmumula rin po sa Babylon. Revive. Babylon Empire. Babylonian Empire. Kaya nga magpapagawa raw ang Diablo o ang Antichrist ng false prophet ng higanting rebulto ng unang halimaw. Revelation 13. At ang lahat ng tao ay pasasamba niya ito at bibigyan niya ng buhay ang larawan para magsalita. At ang hindi sasamba sa kanya, hindi luluhod, ay papatayin ng rebulto mismo. Bibigyan ni Satanas ng hininga ng buhay ang rebulto, ang larawan ng Antichrist. Kaya dito sa last 3.5 years ng 7 years tribulation, dito na lilitaw ang tunay na kulay ng Antichrist. Dito na siya magmamasaker. At dito na rin niya lulusobin ang bansang Israel. Dito sa panghuli ng 3.5 years ng 7 years tribulation, lulusobin niya ang Israel, pangungunahan niya ang army ng Russia, paliwanag ng Ezekiel 38, Russia, Iran, Togarma. Sino ang Togarma? Turkey. Ngayon nag-declare ng Turkey ng gyera sa Israel. Kaya nga, nabubuo na ang army ng Antichrist. Russia, Gog and Magog. Persia, sino ang Persia? Iran. Togarma, Turkey. Ang Turkey po, ang Togarma. Makakasama ng Russia. Magiging army sila ng Antichrist. Pati ng 10 sungay, 10 bansa sa Europa, ang kapatid, magiging army rin ng Antichrist. Pati na ang mga army sa Asia, sa East, China, Pakistan, North Korea, Japan, India, at iba pa. More than 200 soldiers po ang magmamarcha sa Euphrates River para kumampi sa Antichrist, para patayin ang Israel. Kaya malapit na po. Ang martyrdom ng Israel, malapit na. Kasi malapit na ang rapture. Dito mamamasaker ang Israel. Pero may matitirang buhay, 1/3 na lang daw. Doon lamang matatalo ang bansang Israel, mga kapatid. Kaya, tandaan niyo po, itong unang 3.5 years ng 7 years tribulation, maaabutan ng church dahil dyan magra-rapture sa kalagitnaan po ng 7 years tribulation. Itong unang 3.5 years, matitiis ito. Dahil magpapanggap ang Antichrist dito na man of peace. Bubuklurin niya ang mundo sa kapayapaan. Magtatagumpay siya ayon sa Panginoon, pahintulutan ng Diyos na magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan at kasaganaan. Sabi ng Daniel, uunlad ang mundo sa kanyang pamamahala, magkakaroon daw, magtatagumpay daw ang negosyo. Yung unang 3 taon na kalahati. Nadaya niya ang mundo dahil nagpakita siya mabait. Kaya hindi pa mabigat ito, matitiis pa ang pagsubok dito. Ang tribulation lang ng church, uusigin siya ng Antichrist. I-discriminate ang church. Hindi ka makakagamit sa kanilang nasasakupan tulad ng mga hospital, paaralan, airport, hindi walang makakasakay ng aeroplano, sasakyan pag wala kang tatak ng Antichrist. 666. Kaya mga kapatid, malinaw po ito. At pag nag-rapture na po, doon na ililitaw ang tunay niyang bagsik. Yung tunay niyang spirito ni Satan, magpapapatay na siya rito. Ayon sa Biblia, ang papatayin nila sa mundo ay 1/3 ng population ng mundo ang papatayin ng Antichrist. Sabihin mo 1/3 ang papatayin. Kaya kung may 8 billion tayo ngayon may get, ang papatay niya may get 2 billion ang imamasaker niyang mga Kristiyano sa buong mundo. Kaya mga kapatid, malapit na. Kaya nga nakikita natin ngayon, nakikialam na sila. Kahit sa giyera sa Iran, nakikialam na sila at bumabatikos. Kaya malapit na po ito mga kapatid. Kaya yun lang po, yun ang revelation ng Diyos sa atin sa Daniel 70 weeks. Hindi po natin ito, iba ito sa nakalagay sa internet. Nakita ko yung mga nasa internet, puro may mali, taliwas po. Hindi ganyan. Kasi wala silang, hindi nila in-specify itong 7 years tribulation at ang rapture kung saan magaganap. Ang Daniel 70 weeks,
nire-reveal ng Lord sa atin kung kailan magaganap ang rapture. Dito po, bago pumasok ang 3.5 years, nakakumpletuhan ng 70 weeks, magra-rapture sa gitna ng 7 years tribulation, yung peace covenant ng Antichrist. Pero ito, Gentile age ito. Nagkataon lang na mararanasan ng church yung 3 taong na kalahati ng 7 years peace covenant ng Antichrist. Kaya dito ang church, magtatago na ang church yan. Hindi na siya makikisa sa Antichrist. Ay alam nila, ang buong mundo kakampi sa Antichrist. Kaya mga kapatid, sabi ni Jesus, kayong nasa syudad, tumakas na kayo sa kabundukan. Sabi niya, may babala ang Lord kung saan ang ligtas na lugar sa Antichrist. Sabi ni Jesus, let him that be in Judea flee to the mountains. Sabi niya, tumakas kayo sa mga kabundukan. Kasi ang Antichrist, ang lulusubin niya yung mataong lugar, syudad. Mga kapatid, kaya yun ang Daniel 70 weeks. Tapos ang Daniel 70 weeks, Armageddon, panghuling mga taon ng 3.5 years, lulusob ng Antichrist sa Israel, mamasaker, papatay na sila rito, pagkatapos bababa si Kristo sa tinatawag na Battle of Armageddon. Ito ang Battle of Armageddon. Kaya pagkatapos po nito, yun na, matatalo ang Diablo at ang dilinisin ng Lord ng mundong ito para itatag ang kanyang millennial o paghahari ng millennium. Millennial reign of Christ. 1,000 years na paghahari ni Kristo sa lupa kasama ang kanyang church, no? Ang mga anak niya. Bago dumating ang tinatawag na final battle ng pwersa ng Diyos at ng Satan sa panahon po ng pagkatapos ng millennium, final burning. Doon napapasok ang tinatawag na judgment day. Doon pa lang isa-set ang judgment. Kaya mga kapatid, pasensya na medyo magulo lang pa, no? Pero ayusin natin para may pa-class natin sa internet. Pero palagi ko, okay na po ito. At sabi ng Lord, bago tayo magtapos, huwag niyo kalimutan po, pagkatapos ng Daniel 70 weeks, wala na. Ito ang sixfold purpose of God to finish the transgression. Wala nang pagsalangsang. Lahat ng tao, bubuksan na ng Lord ang pangunawa para po maintindihan nila ang pagsama sa Lord. Pero, ang may buhay na walang hanggan lang, yung mga tumanggap kay Jesus Christ. To make an end of sins, tatapusin na rin yung kasalanan. Dahil ang mga tao, mulat na hindi na magkakasala kasi kilala na nila si Jesus, no? To make reconciliation for iniquity. Ganyan? Kaya nga ang Lord patatawarin niya na lahat ng mga anak niya, pati ang Israel. To bring in everlasting righteousness. Ang Israel magiging matuwid na kasi tatanggapin na nila ang kanilang Messiah na si Jesus Christ bilang Savior. Kaya righteous na sila forever. 5, to seal up the vision and prophecy. Yung mga vision, yung mga prophecy, seal up na yan, tapos na yan. Lahat, maintindihan na natin. Yung mga propesya ng Lord sa Bible, yung mga mysteries, mga kapatid, ano lahat yan? Unfolded na lahat yan. Revealed na lahat ng Panginoon sa atin. At last but not least, and number 6, to anoint the most holy. Doon na i-anoint ang Panginoon Jesucristo bilang the King of Kings and the Lord of Lords. Yan lang po. Kaya tapos lang kasaysayan ng mundo. Yung tinatawag na, ano na po, bagong mundo na yon. Millennial reign of Christ na po yan. Hindi na panahon ng tao noon, panahon na ni Jesus Christ. Kumbaga, siya nang mag-ahari sa mundo. Yung 4 kingdoms, kasama ang Roman Empire, tapos na. Sabi ng Lord, wasak na po. Sabi nga ng Lord, tatangayin sila ng hangin at hindi na sila makikita kailanman. Ang mananatiling nakatayo na lang na kingdom ay ang kingdom ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya siguro okay na po ito mga kapatid. Malapit na, kaya tayo lahat po analangin at magpasalamat sa Lord. Kaya makikita nyo na dito sa Daniel 70 weeks, malinaw na makikita natin kung kailan magaganap ang rapture. Ito ang gusto kong i-emphasize po rito. Ang rapture magaganap sa panahon po ng tribulation. Kasi ang tribulation sa church, yung kalahati, matitiis yun.
Yun naman ang gagamitin ng Lord para i-purify ang iglesia. Lahat ng kahinaan mawawala na po. Sa panahon yan, siyempre, pag nasa tribulation na, magiging mainit na sa Panginoon. Wala na pong magpapalamig lamig, no? Kaya, manalangin po tayong lahat, mga kapatid. Patuloy po kayong sumubaybay, mga kapatid, at pakishare po natin sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, at sa mga ibang kamag-anak, ito pong ating programang ito, upang sila rin po ay mapagpala. Malaking bagay po ito para sa ating spiritual na pangangailangan. Mag-share po kayo, share niyo po sa mga kaibigan, at subscribe o like or follow na rin. Malaking tulong po yan sa amin. Bilang mga ngaral po, lalo kaming na-encourage. Lalo kaming na-motivate na lalo pa pong mag-share ng mga mystery ng Panginoon sa Bible. Libre po, walang bayad. Yung pag-click naman wala namang bayad yon. Pero sa amin, napakalaking bagay po niya. Malaking encouragement sa amin yan. God bless you. Tayo lahat yung manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa tagumpay na binigay po sa amin sa gabi ito. Kahit papano, Lord, kahit sa maliit na whiteboard na i-share namin ang konting mystery, ang great mystery mo sa Daniel 70 weeks. Panginoon, salamat po sa mga sequence of events na pinaunawa mo sa amin, sa mga bagay na mangyayari sa mundong ito sa hinaharap. Dahil ko itatakbo ito sa puso at isipan ng lahat ng iyong mga tupa, mga anak mong nakarinig, pagpalain mo po lahat ng mga kapatid namin, Lord, upang lahat sila ay maging handa sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang ministry ito sa internet at patuloy ka pong magpadala ng maraming viewers upang maligtas, upang lumago sa pananampalataya at kaalaman sa iyong mga mysteries, sa iyong mga salita. Palain mo po ang lahat ng bumubuo po ng multimedia team na pangungunan ng Sir Karen, Brother Mickey, sila Dagon, itong mga kapatid po namin sila. Brother Eman, Lord God, ang yung lingkod, pagpalain mo po silang lahat sa kanilang Lord, pagsuporta, Lord God, sa kanilang napaka-init na enthusiasm, Lord, ang kanilang mainit na pagnanasa na suportahan ng ministry nito, Panginoon. I-bless niyo po silang lahat at patuloy silang gamitin sa mas malaking paggamit, Panginoon. Maraming salamat. Pagalingin mo po lahat ng kapatid naming nanonood ngayon. Lord, mga baguhan, pagalingin mo silang lahat na may mga karamdaman. Iunat mo mapagpala mong kamay, Ama, at abutin mo lahat ng mga anak mo na nanonood ngayon. Pagalingin mo po silang lahat, mula ulo hanggang paa, pagalingin mo po silang lahat. Kasama namin ginalapit sa iyo si Brother Che Espada, pagalingin mo ang aming kapatid. Iunat mo ang iyong makapangyarihan kamay, abutin mo si Brother Che Espada sa kanyang kinalalagyan sa anumang hospital na ando siya, pagalingin mo po siya, Panginoon. At dalayan ko ang kanyang fast recovery. Lord, dalayan ko po na bigyan siya ng excellent at perfectong kalusugan. Itaas mo ang kanyang potassium, Panginoon, sa normal na taas, Panginoon. In the name of Jesus Christ, ganoon din po lahat ng kapatid namin sa iba't ibang parte ng mundo na nakikinig ngayon. Pagpalain mo po silang lahat at patuloy mo silang i-promote doon, ingatan at palaguin din sa kaalaman tungkol sa iyo at sa iyong salita. Salamat, Lord. Pagpalain mong nalalapit na krusada, Lord God, sa Porac, Pampanga. Itong nalalapit pong crusade na plano namin, Lord, ganapin po sa May 11 and 12 upang mapaganda ang mabuti. Pagpalaan niyo po ang krusada nito, Panginoon, at ilapit mo lahat ng mga chosen people mo sa lugar ng Porac upang sila rin po ay maligtas, Panginoon. I-provide mo po lahat ng aming permit na kakailanganin sa barangay, andin sa mayor, o sa lahat ng kailangan naming permit, i-provide niyo po lahat, Panginoon. Alisin mo po lahat ng hadlang. In Jesus' name, maraming salamat. Amen.